Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapulo pa tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, spiritual, sa page 163, page 163, Blessed Assurance. Blessed Assurance, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of love, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lovers on my side, angels descending, looking above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission,
my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Ngayon pong muling umaga sa pangaral pong muli ng salita nating Diyos, ating pong muling tawagin nating mga ngaral si Pastor Norman Millares. Pabiyayang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo po mga panalangin, mga kapatid, at natapos po ang gawain Bible Conference doon po sa Mulanay, Quezon. Ginanap po sa bahay ng isang kapatiran po doon, si Brother Alad. Purihin ng Panginoon. At nakarating naman ng matiwasay, payapa, ligtas, maluwalhati ang mga kapatiran galing dito po sa Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Quezon. Bagamat maulan, maputik, pero nairaos pa rin ng maayos. At patuloy natin panalangin po ang mga kapatiran po natin doon sa San Narciso, Quezon, kung saan nandun po yung lokal ng iglesia sa pangunguna po ni Elder Jigs Concepcion. At sila po ay tumibay sa kanilang pananampalataya. Ang susunod ay sa February sa Gumaca, Quezon. Doon naman kila Elder Manny Satira. Pag-pray po natin yun at yung mga iniimbitahan nila ay sana'y makarating, mga pastor at iba pang mga kaanib ng ibang iglesia. Pag-pray natin. Sa April po, magkakaroon po ng General Assembly na gaganapin po sa Imos, Cavite, Anabaptist Congregation. So, lahat po ng mga fellowshipping churches na lumabas sa Anabaptist Congregation, Luzon, Visayas at Mindanao, ay magtitipon po yan. Kaya pag-pray po natin mga kapatid na mag-materialize po yan, pagpalain ng Panginoon maging matagumpay at makarating po ang mga delegates from other churches. May mahalagang pagpupulungan, pag-uusapan, mga mahalagang doktrina dahil talagang matindi nangyayari ngayon, no? Laganap na talagang apostasy. Marami na hong mga dati nating kasamahan, nag-iba na ng mga paniniwala, iba na ang kanilang mga paninindigan at posisyon . Pero kiniklaim pa rin nila na sila po ay katulad natin o sila po ay Sovereign Grace Landmark Baptist. Pero wala na, tinanggal na nila yung muho ng pagiging landmark. Iba na mga tinuturo nila, hindi na landmarkism. Pero tayo, pinagbibintangan nila, tayo naman ay apostate. Heretics na raw tayo. Hindi totoo yan. Hindi nila kayang patunayan yan. Kung gusto nila, magharapan para magkaroon ng discussion. Ang problema nila, ayaw nilang humarap. Tayo po willing. Anytime, anywhere. Willing po tayong humarap sa kanila at magpaliwanagan. Hindi yung mag-aaway. Magpapaliwanagan. Yan. Mag-akaalaman kung sino talaga ang nasa katotohanan at kung sino ang nag-depart na from the truth. Nag-depart from the faith. Sama niyo po yan sa prayer. God willing, April 17 and 18. 2 araw po. Holy Week po yun. At yan po yung tamang panahon kasi bakasyon. Kaya walang trabaho. Karamihan ay libre. Pag-pray po natin yan. Tayo po ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Bible. Ang ating pa rin teksto ay 2 Peter chapter 3.
2 Peter chapter 3 verse 18. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon kay Pedro. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Growth in knowledge, part 2. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, soberanong Diyos, aming Ama, lahat ng papuri, karangalan, at pasasalamat ay inaalay po namin sa inyo. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Lahat ng aming mga pag-aalay at paghahandog. Gawin niyo kaming malinis sa iyong paningin. Hugasan niyo kami sa lahat ng mga karumihang nakikita ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng tamang puso. Itama niyo po ang aming espiritu. Nang aming espiritu ay naka-align sa inyong espiritu. Sa aming pagtunghay ng iyong mga salita, dalangin po namin, O Diyos, na bigyan niyo kami ng kaunawaan, maliwanagan kami. Gawin niyo pong blessing sa amin. Ito pong mensahe na inihanda niyo po para sa amin. Makita namin ang aming mga kalalagayan, katatayuan, sa salamin ng iyong mga salita. Anumang pagkakamali, kasalanan, kalikuang nakikita niyo sa amin, ay inyo pong itama at ituwid. At gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mensahe. May taas ka nawa, Panginoong Diyos, at wala nang iba. Sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na kinikilala naming aming Panginoon at tagapagligtas, ito po aming dalangin. Amen. Haluan. Napakaraming bagay po ang haluan ngayon sa panahon natin. Halo-halong kalamay na. Hindi mo na malaman kung anong tama at kung ano ang mali. Sa palengke, daming haluang bigas. Sabi, sinandoming. Sabi, dinurado. Pero dinuraan. Hindi na puro. May isang mga lakal ng bigas, nagsabi sa akin, Pastor, yung mga bigas dyan sa palengke, wala nang puro dyan. Puro haluan yan. Iba't ibang sangkap na yan eh. Pag sinabing dinurado, dapat puro yun. Di na raw puro yun. May halo na yan na mumurahin. Baka nga may halong NFA nga yan eh. Yun. Kasi mas mura yung NFA, mahal kasi yung dinurado. So, haluan nga naman ng kalahati, makakatipid yung negosyante. Ganyan. Halos lahat ng bigas, haluan. Sa social media, ganun din, haluan. Lahat ng mga balita dyan, hindi na totoo. Kaya nga mayroong fake news. Lahat ng mga sinasabi dyan, hindi totoo. Karamihan, hindi totoo. Lalo na doon sa mga nagbebenta, may nakapagsabi, 90% ng mga ads dyan, yung mga binebenta dyan, scam. Meron pang mga pagdating sa health, hindi mo na malaman kung alin ang totoo. May nagsabi na pagkagising mo raw sa umaga, empty stomach, uminom daw ng warm water na mayroong lemon. Maganda daw yun, panlaban sa cancer. Meron naman nagsabing doktor na hindi maganda yon kasi acid daw yung lemon. Magagasgas yung bituka, lalo pat walang laman. So sino na paniniwalaan mo? Ano ba ang totoo diyan, di ba? Pagdating din sa mga simbahan, haluan. May mga tupa, may mga kambing. Meron children of the wicked one, meron children of the kingdom. May totoong Kristiyano, meron peking Kristiyano. Pagdating din sa mga katuruan, haluan. Ang tares ay napahalo na sa mga wheat. There are tares among the wheat. At sino may kagagawan? The enemy, Satan. Doon po the same field na pinagtanan ng Panginoon ng kanyang trigo ng mga children of the kingdom, the same field nagtanim si Satan ng kanyang binhi. At ang tawag doon ay panirang damo. Nakakasira sila doon sa tama, doon sa totoo. Kaya haluan, pati mga turo, haluan na. At napakahirap mga kapatid, ihiwalay ang tama sa mali. Para sa isang
pastor na katulad ko, matrabahong gawain po yun. To segregate, to separate the precious from the vile. Basahin natin in Jeremiah chapter 15 verse 19. Merong ganung salita o mga salita. Precious from the vile. Segregation of the precious from the vile. Jeremiah chapter 15 verse 19. Ganito po ang sabi sa King James Version. Therefore, thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me, and if thou take forth the precious from the vile. Take forth the precious from the vile. Ihiwalay mo ang may halaga sa walang halaga. Kasi haluan na. Nagsama na po yung may halaga sa walang halaga. Nagsama na po ang trigo at ang panirang damo. Nagsama na po ang tupa at kambing. Kaya ang tao po, ang mga tao, lito na. Hindi na nila malaman sino ba dito ang tupa, sino rito ang kambing. And take note mga kapatid, ang tares mahanap among the wheat. Saan mahanap ang tares? Among the wheat. Napahalo ho dun. Kaya sa paningin ng iba na hindi nakakaalam, akala nila yung tares wheat. At kung ano pa yung wheat, yun ang kala nila tares. Baliktad na. Sa mga hindi naturuan. Now, last Sunday po, ay sinuri natin ang mga fallacies o kaya false statements na binitawan ng mga peking Sovereign Grace Landmark Baptist. At sinuri po natin yung kanilang mga sinabi. Hindi tayo natapos, kaya ngayon pong maga, itutuloy po natin yan. No? At kung paanong itinama ni Jesus Christ ang mga Hudyo sa panahon niya dahil sa sila ho ay nagkaroon ng maling paniniwala dahil sa turo ng kanilang mga bulaang mga guro na nagsasabi ganito pero sa tunay na turo ng Diyos mali. Kaya sabi ni Jesus Christ, you have heard that it has been said from old time in Matthew chapter 5. Ilang beses po yon, tingnan po natin. Matthew chapter 5. Kinorek sila ng Panginoon. Ito yung Beatitudes. Sa Matthew chapter 5, yan. Simula sa verse number 27. Ye have heard that it was said by them of old. Verse 28, but I say unto you. Sa 33, again, ye have heard that it hath been said by them of old. 34, but I say unto you. 38, ye have heard that it hath been said. 39, but I say unto you. Hanggang sa katapusan, ganyan po eh. Narinig ninyo, sabi nila, pero itong sabi ko sa inyo. Yung sinabi ni Jesus Christ, yun lang ang tama. Yun lang ang totoo. Ganyan din po ang ating ginawa. Last Sunday, ganyan pa rin ang ating gagawin. Sabi nila, pero itong sabi ng banal na kasulatan. So dumako tayo, dalawa po ang ating tinalakay last Sunday, dumako tayo sa pangatlo. Ito po ang sabi nila. Unahin ko muna itong letter D. Ito po, makinig kayo. Sabi nila, may ligtas na hindi napaloob sa iglesia ng Diyos at nasa family at kingdom of God, sila nabilong. Ito yung mga ligtas na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan dahil sa church lang yan applicable. Kaya hindi sila mag-grow in grace. Pero ligtas sila. Hindi lang member sa tunay na iglesia ni Kristo ang suhay at haligi ng katotohanan. Ang sabi ho dito, kanyang dinifferentiate, kanyang sinite yung difference ng Kingdom of God at saka Church of God. Iba ang Kingdom of God, iba ang Church of God. Alright. Alright. Iba ang Church of God, iba ang Kingdom of God. Naniniwala tayo dyan. Ang Kingdom of God o Family of God, iba pa nga yung Family of God eh, pero ganito, ang Family of God, lahat ng mga believers in Jesus Christ, lahat ng saved,
nasa family of God. Na nasa langit at nasa lupa. So lahat ng mga saved na nasa langit, mga saved na nasa lupa, kabilang yan sa malaking pamilya ng Diyos. Kaya nga tawag brother, sister. They belong to the family of God. Ang kingdom of God naman ay binubuo ng mga saved na narito pa sa lupa. Yeah. Kasi ang kingdom of God nandito sa lupa eh. Okay? Ang Church of God, ang kabilang lang yan ay ang mga kaanib ng iglesia ng Diyos na itinayo ni Jesus Christ. Ito po yung mga mananampalataya na nabautismohan, may tamang bautismo, with proper authority, with scriptural baptism, kabilang sila sa iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos ay galing sa pamilya ng Diyos. Right? Pero mas maliit ang bilang. Dahil hindi lahat ng kabilang sa family of God, hindi rin lahat ng kabilang sa kingdom of God, ay automatic kabilang sa Church of God. Mali. May mga saved na hindi sila kabilang sa Church of God. Pero saved sila. Kaya lang, hindi sila na kinalugdan ng Diyos na mapabilang sa Church of God. Kasi, mali yung church na kanilang kinaniban. Mali yung baptism nila, alien baptism. Meaning, yung baptism nila ay hindi na ayon sa turo ng Bible. At yung kanilang baptism ay walang proper authority. Ang nagbaptize sa kanila, walang authority. Yung church na nagbaptize sa kanila ay hindi church ni Jesus Christ. Kaya hindi sila kabilang sa true church ng Panginoon. Nanuhan niyo po? Alright. Now, sabi niya, itong mga kabilang sa family of God or kingdom of God, ito yung mga ligtas na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan, ika niya, dahil sa church lang yan applicable kaya hindi sila mag-grow in grace. Pero ligtas sila. Ano pong gusto niyang palabasin? Pinalalabas niya na ang mga Armenian ay saved din, kabilang sila sa family of God, kingdom of God, bagamat hindi sila kabilang sa church of God. Kaya niya itinuturo ito, kaya itong kanyang paniniwala, gusto niyang patunayan na ang mga Armenian ay saved. Yun nga lang, hindi sila kabilang sa Church of God. Pero kabilang sila sa family of God. Ang tanong, tama ba yun? Yan ang ating inimbestigahan. No? Kasi sabi niya ito yung mga ligtas na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan. What? Ligtas na hindi nakaabot sa kaalaman ng kaligtasan? Paano naligtas yun? Meron bang tao na hindi nakaabot sa kaalaman ng kaligtasan tapos naligtas? Anong kaalaman meron siya? Ha? Meron bang ligtas na hindi nakaabot? O kaya hindi nagkaroon ng tamang kaalaman ng kaligtasan? Una-una, sabi niya, hindi nakaabot ng kaalaman ng kaligtasan. Kasi mahalaga na hindi lang nakaabot sa kaalaman ng kaligtasan. Dapat yung kanyang kaalaman tama. Tamang kaalaman. Kaya ang tanong ko, paano naligtas iyon? Saan sa Bible yan? Saan nila nakita yung ganyan turo? And this is a direct repudiation of the teachings of the Bible concerning salvation. Ito ang tamang turo. Luke chapter 1 verse 77. Itatama po natin yan Sabi nila ganon. Ito sabi ng Biblia. Lucas 1:77, King James Version. Sabi rito, isa sa mga mission ni John the Baptist, ito po, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Ang purpose ng mission ni John the Baptist is to give knowledge of salvation unto the Jews, God's people. Para ano? By the remission or for the remission of their sins. That is salvation. Kailangan magkaroon ng knowledge of salvation para magkaroon ng salvation. Para masave. Di ba? At sino nagbibigay ng knowledge of salvation? Ang Diyos. Sa Kanyang ililigtas. Kaya yung saved,
masisave o nasave dahil nagkaroon siya ng knowledge of salvation. Yan. Ngayon, knowledge of salvation lang ba? Kahit anong knowledge, pwede. Halimbawa, yung knowledge of salvation ng mga Katoliko, uubra yun? Yung knowledge of salvation ng mga INC, 1914, Iglesia ni Cristo, meron silang knowledge of salvation. Ano yung knowledge of salvation nila? Kailangan umanib sa iglesia. Kailangan magpamiyembro para maligtas. Yun ang kanilang knowledge of salvation. Tama ho ba yun? Yung po bang kailangan kang magpabautismo para maligtas? Turo ng mga Pentecostal yun. Turo din ng ibang mga protestante yun. Kaya nga nagbibinyag sila ng mga sanggol para maging Kristiyano, para masave. Tama ho ba yun? Pero knowledge yun. So mali, di ba? So anong klaseng knowledge? Dapat tamang knowledge. Knowledge of the truth. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy 2:4. Ganito po ang sabi, who will have all men to be saved. Paano? And to come unto the knowledge of the truth. Iyon. Dapat pala ang knowledge of salvation ay knowledge of the truth, hindi knowledge of lie. Tamang kaalaman ng kaligtasan. Parang San Thomas Save. Hindi maling kaalaman. Lagi kong sinasabi ko yan sa inyo mga kapatid. Para sa ang isang tao masave, kinakailangan meron siyang kaalaman ng kaligtasan. At hindi lang kaalaman ng kaligtasan, dapat tamang kaalaman ng kaligtasan. Dahil pag ang tao ay walang tamang kaalaman patungkol sa kanyang kaligtasan, di meron siyang maling kaalaman. At kung mali ang kaalaman niya patungkol sa kaligtasan, di mali kaligtasan niya. Kung mali ang kaligtasan niya, hindi yun saved. Mali eh. Walang nasa save sa mali. Anumang kaligtasan na hindi naaayon sa katuruan ng Biblia, maling kaligtasan po yan. Kahit maniwala pa yung taong yun na save siya. Pero kung mali ang kanyang paniniwala, hindi naaayon sa teaching ng Bible, wrong salvation. At walang garantiya na yung taong yun ay saved. Mali siya. Mali ang kanyang kaalaman. Kaya nga dapat ituro ang tama. Yan ang trabaho ng tunay na mangaral ng Diyos. Yan ang trabaho ng tunay na pastor. Ang trabaho ng pastor ay magpakain ng kaalaman. Basahin natin ang Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Si Propeta Jeremias ay mangangaral ng Diyos. At ito ang sabi ng Diyos tungkol sa kanyang mga mangangaral. And I will give you pastors. Ayan. Diyos ang nagbibigay ng pastor. Diyos ang nagsusugo ng tunay na mangaral. Hindi yung magsusugo ang Diyos ng bulang mangaral. Kaya hindi yung ginagamit ng Diyos yan sa kaligtasan ng mga hinirang. And I will give you pastors according to mine heart. Kaya hindi magkakamali. Galing sa puso ng Diyos yan eh. At saka may pagmamalasakit, may pag-ibig ang Diyos. Doon sa mga taong bibigyan niya ng mga pastor. Ano trabaho ng pastor? Ito, which shall feed you with knowledge. Anong klaseng knowledge? Knowledge of the truth, siyempre. Hindi kasinungalingan. And understanding. Yeah. Kaya importante talaga preacher. Kaya yung sinasabi nilang wala daw sa preacher yan. Hindi raw importante preacher. Sinungaling sila, hindi totoo yan. Saan nila nabasa yan? Ibig sabihin, yung mga false preacher, sugo din ng Diyos yun. Si Jackass, sugo ng Diyos yun. Galing yun sa puso ng Diyos, si Jackass. Pero mga turong yan. Tapos sasabihin, landmark bap. Hindi turo ng landmarker yan, mga kapatid. Maling-maliho yan. Eh, yan ang kahalagahan at importansya ng ang preacher ay tunay. Ay pagka nakinig ka sa false preacher, utas ka, hindi ka ligtas. Papahama ka niyan. Tuturuan ka ng maling kaalaman. Sa ikapapahamak mo yan. Tandaan niyo po, ang true preacher ay sent by God. Siya po ang magpipid ng right knowledge and understanding concerning salvation. Hindi mo magkakamali Diyos dyan.
Perfect po ang Diyos. Another verse, ito, tinalakay na ho natin, banggitin natin ulit. Romans chapter 10, in verse 13. Romans 10:13. Romans 10:13. Pakinggan niyo po ang sabi. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Para sa tao masave, he must call upon the name of the Lord. Kung hindi ka pa saved, at ikaw'y concerned about the salvation of your soul, I urge you, call upon the name of the Lord. Do it now. Do it quickly. Call. 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 Wala ka bang pagmamalasakit sa kaligtasan ng iyong kaluluwa? Ayaw mo ba masave? Pues, kung ayaw mo masave, dapat ka nga ng impyerno. Ikaw pumili niyan. Samantalang ang Diyos nag-provide ng salvation. Ayaw mo lang tanggapin, ayaw mo lang paniwalaan. Ito na, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Oh, may God work in your heart. May He touch your heart. Naway bigyan ka ng Diyos ng buhay. Nang sa ganun, ikaw'y tumawag sa pangalan ng Panginoon Jesus at maligtas. Wala nang ibang kaligtasan kundi si Jesus Christ. Nobody can help you. Nobody can forgive your sins. Nobody can cleanse you from all your sins but only Jesus Christ. By His blood that was shed on the cross of Calvary, there is redemption from sin. There is forgiveness of sin. You just call. Call upon the name of the Lord, and you shall be saved. 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Kaya importante faith. At saan galing ang faith? Sa Diyos. God-given faith. Ang tatawag lang kay Jesus Christ for the salvation of his soul ay yung mayroong faith. Yung nag-believe kay Jesus Christ. Importanteng to believe Jesus Christ. Pero, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? Kaya importanteng may preacher. May magtuturo, may mag-feed ng knowledge and understanding concerning salvation. Kaya nga mahalagang preacher Kasi ang sabi rito, and how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Commenting on this, Charles Haddon Spurgeon, the late Charles Haddon Spurgeon, Baptist pastor, minister of the Metropolitan Tabernacle sa England, nagkomento rito. Sabi niya, what is faith? It is made up of three things: knowledge, belief, and trust. Knowledge comes first. Romanist divines, meaning the Catholic Church, Romanist divines hold that a man can believe what he does not know. Perhaps a Romanist can, but I cannot. How shall they believe in Him of whom they have not heard? Romans 10:14. I want to be informed of a fact before I can possibly believe it. I believe this, I believe that, but I cannot say that I believe a great many things of which I have never heard. O nga naman, paano ka maniniwala? Paano mo paniniwalaan itong bagay ito, itong bagay na yan? Kung hindi mo pa naman na napakinggan. Wala kang kaalam-alam, walang knowledge. Yeah. Then he quote, faith comes by hearing, Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At paano mapapakinggan kung walang preacher? See, kailangan ng preacher. At dapat tamang preacher, hindi false preacher. Then sabi niya, we must first hear in order that we may know what is to be believed. They that know your name will put their trust in you. Psalm 9:10. See, they that know your name will put their trust in you. Psalm 9:10. Continue. A measure of knowledge is essential to faith.
Hence, the importance of getting knowledge. Then he quote, "Incline your ear and come unto me. Hear and you shall live. Such was the word of the ancient prophet, and it is the word of the gospel still." Importante ang kaalaman, knowledge. Kaya mali po itong sinasabi nila na ito yung mga ligtas na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan. Abay, pambihira. Naligtas pero hindi nakaabot sa kaalaman ng kaligtasan. Sablay, ano? Sablay. Ano kaya naligtas yun? Walang knowledge. At kung nagkaroon man ng knowledge, mali pa. Hindi tayo niwalang save yun. Yun ang sabi nila, save. Tayo hindi. Kasi ito maliwanag na turo ng Bible. Ito pa, sabi nila, kaalaman ng kaligtasan, sa church lang yan applicable. Kasi nga ang church ng Panginoon, pillar and ground of the truth. Nandyan ang truth. Kaya ang makakaalam lang ng kaalaman ng kaligtasan ay yung mga kaanib ng iglesia ng Diyos. Yun ang sabi niya. Pero pagkakaanib lang ng kaharian ng Diyos, kingdom of God, ay hindi magkakaroon ng kaalaman ng kaligtasan. Kasi sabi niya, kaalaman ng kaligtasan, sa church lang yan applicable. Kaya hindi sila mag-grow in grace. Ano sagot natin dyan? Maling-mali ka, pastor. Listen, ang totoong saved by grace will grow in grace. And he will continue to grow in grace. Growth in grace and in the knowledge of Jesus Christ is a command. It is not optional. Spiritual growth is not optional. To grow spiritually is the natural product of the working of the Holy Spirit in the heart. Remember, kung may spiritual life, there must be spiritual growth. Without life, there is no growth. And without growth, no life. Tama? So kung ang isang tao nakaranas ng kapanganakang muli, nagkaroon siya ng buhay spiritual, dapat yun lalaki yun. Dapat yun lalago yun. Hindi ba? Sabi niya, hindi daw mag-grow pag hindi nakabilang sa true church. Ha? Tapos sasabihin mo, save, yun nga lang, hindi ka-miyembro, hindi ka-anib ng iglesia, kaya hindi lalago. Ang sabihin mo, sa umpisa pa lang, hindi talaga save yun. Walang spiritual life. Wala tayong pinag-uusapan dito kung ano man ang denominasyon ng tao o saan man siya kabilang ng iglesia. Ang sinasabi natin, ang tinuturo ng Biblia, kung ang taong yon ay nakaranas ng spiritual life, meaning na ipanganak siya sa spirito, na regenerate siya, lalago yun. Huwag muna natin pag-usapan kung baptist man siya o kung ano man siya, no? Lalago yan. Kahit pa Armenian niya, kung talagang regenerated yan, lalago yan. Pero hindi siya mananatili Armenian. Kasi nga lalago siya sa kalaman eh. At habang siya lumalago sa kalaman, lalo niyang maintindihan at maunawaan na yung Arminianism, heresy, damnable heresy. Lalo niyang maunawaan, mali ang kaalaman ng kaligtasan ng Arminianismo, ng mga Arminian, habang lumalago siya. Dapat ganoon. Ngayon, pag hindi lumago, walang buhay. Kung walang buhay, edi patay. Di ba? Dapat mag-grow siya in grace eh. Because that is a command. But grow in grace. Ang kausap ni Peter doon, mga mananampalataya eh. Magsilago kayo sa biyaya at kaalaman ng Panginoong Hesukristo. Alam kasi ni Peter na mga mananampalataya yun eh. Nakaranas ng kapanganakang muli, born of the Spirit.
Banggit na nga ni Peter yun sa 1 Peter 1:22. Kaya expected, tandaan nyo, expected na ang isang tunay na saved mag-grow. Pag hindi nag-grow, hindi totoong saved. Patay. Walang pinagkaiba yan sa isang sanggol na naagasan. Hindi na yan lalago, hindi na yan lalaki. Patay eh. Ililibing na yun. Walang buhay. In Matthew chapter 13, verse 23, ganito naman ang katotohanan. Ito ang sabi ng Biblia. Matthew 13:23, sabi ni Jesus Christ, tungkol doon sa mga tumanggap ng binhi, sila'y tinawag na good ground. Sabi sa Matthew 13:23, but he that receives seed, the gospel, the word of God, into the good ground, is he that heareth the word, and understandeth it. Nakaunawa. Bakit nakaunawa? Binigyan ng kaunawaan. Bahagi ho yan ng regeneration. Yung taong ipapanganak sa Espiritu, binibigyan ng Espiritu ng kaunawaan. Kaya yung tamang kaalaman ng kaligtasan, mauunawaan. Take note of that, ha? Mayroon na siyang spiritual na kaunawaan. Kasi meron siyang spiritual na buhay. Okay? At kapag ka ang tao po ay merong spiritual na buhay at binigyan ng spiritual na kaunawaan, magbubunga. Ang sabi dito, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Hindi pare-parehas ang bunga. Ang importante, may bunga. At genuine yung bunga. Kasi may mga puno, nagbubunga. Pero hindi naman makakain. Di ba? Merong mga peking Kristiyano, nagpapakita ng bunga. Kaya lang, yung bunga nila, hindi genuine. Hindi lahat ng bunga nakakain eh. Tama? Ito, original to. Ito, totoo ito. Nagbunga talaga. Now, dito nyo po makikita, ito yung parable of the sower eh. Na may nahasikan sa daanan, yun yung mga hindi talaga saved. At nahasikan sa batuhan, sa tinikan, ito yung mga nagbilib, tumanggap ng salita, pero hindi nagpatuloy eh. Yung isa doon ay walang ugat, hindi nagbunga. Yung isa naman ay dahil sa kaiintindi sa mga bagay na material, pinansyal, cares of this world, yung salita hindi nagbunga. Itong pang-apat, ito yung totoong save. Yung unang tatlo, hindi save yun. Maliho yun. Yung nasa gitna, yung tinikan at batuhan, yun yung mga professing na nagsasabing sila'y save. At yun ang pinakamaraming bilang sa apat na yun. Itong panghuling, gusto ko pong maintindihan nating lahat mga kapatid. Kaya po ito nakapakinig at nakaunawa at nagbunga sapagkat ang tawag sa kanya ay good ground. Prepared na yung kanyang puso. By the way, bakit tinawag na good? Sabi ng Biblia, there is none good. No, not one. Paano siya naging good? Paano siya nagkaroon ng good heart? Wala namang mabuti ah. Ang sagot diyan mga kapatid, binigyan na siya ng Diyos ng good heart. Diyan papasok ang Ezekiel 26:36. Tama ba yung aking verse? 36, baliktad. 36:26. Basahin natin para lalo nating maintindihan. May kinalaman kasi ang divine work ng Holy Spirit eh. Kaya naging good ito eh, good ground eh. Ezekiel 36:26. Sundan niyo po ako. Ito yung inward operation na ginawa ng Holy Spirit sa isang elect.
sa isang taong makasalanan na object of God's mercy and grace, salvation. Ezekiel chapter 36 verse 26. Verse 25 muna. Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Yan ang effect ng regeneration, o spiritual birth, o new birth, born again. 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. Kasi ang bato, matigas yan. Hindi tumatanggap yan ng anumang bagay. Matigas eh. Malamig. Diba? Bato malamig. Hindi siya moldable. Hindi mo na mahuhubog yan. Bato yan eh. Matigas yan eh. Kaya para walang sagabal, sabi ng Panginoon, alisin ko na ang puso niyong bato. Bibigyan kayo ng pusong laman. Malambot na. Madali nang hubugin. Madali nang pasunurin ng Diyos. Wala nang pagtutulyan. Hindi na magmamatigas siya, hindi na tatanggihan. Kaya pagka yan ay tinuruan ng aral ni Kristo, tatanggapin niya. Hindi tututulan, hindi pa makikipagdiskusyon, hindi makikipag-argumento at makikipagkatwiranan pa. Yan ang good ground. And I will give you an heart of flesh. 27. And I will put my spirit within you. Yun! May spirito na ng Diyos na magtuturo sa Kanya, na mag-guide sa Kanya into all truth, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my ordinances and do them. Yan ang result, obedience. Nakita niya? Yan ho yung good ground. Balik tayo sa Matthew 13:23. Yan ang pusong pinrepair na ng Diyos. Kaya, etong puntos natin dyan mga kapatid, pagka yan ay tinuruhan pa ng mga aral, ng mga salita ng Panginoon, tatanggapin niya yan. Walang dahilan na tanggihan niya. Naunawaan niyo? Bakit? Sapagkat ang puso niya ay prepared. Good ground. Matabang lupa. Kaya pag tinamnan ulit, tanggap, magbubunga. Tutubo, magbubunga. Tanungin ko kayo, ang mga Armenian ba may ganyan? Good ground? Sige nga. Meron ba silang prepared heart? Eh bakit pag tinuro aral ni Kristo, lalo na doctrines of grace, ba't ayaw lang tanggapin? Nakikipag-diskusyon pa, nakikipag-debate pa. Kaya nga, ito palagi ko tinatanong, yan bang doctrines of grace, turo ba ni John Calvin yan o turo ni Jesus Christ? Yung tulip, yung Calvinism, kanino ba yan? Kay Calvin? O turo ni Jesus Christ? Anong sagot? Turo yan ni Jesus Christ. Oh, turo naman pala ni Jesus Christ yan eh. Salita pala ni Kristo. Eh bakit tayo tanggapin ng mga Armenian? Kasi nga hindi good ground. Hindi good heart. Stony heart pa rin. Kaya mayroong pagtakwil, pagtanggi, pagmamatigas. Kasi pusong bato pa rin. Hindi naman heart of flesh eh. Nanuhan niyo po? Ang hirap paniwalaan eh. Nilalatag mo na, tinuturo mo na. Hindi pa rin matanggap. Ayaw. Ang hirap mapabilib. Hirap na hirap. Hindi lang sila, pati preacher, hirap na hirap magpaliwanag. Kasi nga hindi nga good ground. Nanuhan niyo po? Pagka lupa, matabang lupa yan, kahit ano tanim mo dyan. Tutubo yan, bubunga yan. Matabang lupa eh. Good ground eh. Tama? Eh yung doctrines of grace, salita ni Jesus Christ yan eh. Kaya nga sabi nga niya eh, sa mga alagad kuno,
na sumampalataya sa Kanya. Yung tinalakay natin last Sunday, John 8:31. Sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyong nagbilib sa Kanya, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Dapat nagko-continue in Christ's word, meaning in Christ's teachings, in Christ's doctrine. Pag nag-continue, disciple nga ni Jesus Christ. Eh, hindi nag-continue. Itinakwil pa. Nilabanan pa, kinontra pa, ayaw paniwalaan. Disciple yon ni Jesus Christ? Come on! Ang liwaliwanag ng turo ng Bible. Kung talagang good ground sila, may good heart, tatanggapin nilang aral at magbubunga sila. Mag-grow sila in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Ang isang unsaved, pero akala niya saved siya. Walang growth, walang fruit. Tingnan sabi sa verse 22. Verse 22, binasa natin 23. Verse 22. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this age. Ang dami niyang alalahanin, ang daming intindihin, puro pera. Akala niya kasi pagka naging Kristiyano siya, tinanggap niya si Kristo, yayaman na siya, unlad na siya, pagpapalain siya ng Diyos. Hindi siya maghihirap, puro blessing. Doon nakatutok ang kanyang isipan at puso. Kaya nag-born again eh. Kaintindi ng kaintindi sa mga deceitfulness of riches, sinakalang salita, choke the word, and he becometh unfruitful. Walang bunga. Save yan? Walang bunga? Ano ba naman yan? Katulad din ito ng faith without works is dead. Sabi ni James, chapter 2, verse 26, for as the body without the spirit, meaning life, is dead, so faith without works is dead also. And a dead faith is a non-saving faith. Kahit kailan ang dead faith, hindi yan saving. Hindi totoong saving. Again, katulad din yan ng fruit of the Spirit. Sa Galatians chapter 5, verses 22 to 26. Ang taong ipinanganak sa Espiritu, magbubunga yan ng bunga ng Espiritu. Hindi pa pwedeng hindi. Huwag mo sasabihin, hindi mag-grow. Ano ba naman yan? Nakaranas ng kapanganakan muli, ipinanganak sa Espiritu, tapos walang growth, walang fruit of the Spirit. Ako naman, basahin natin, Galatians chapter 5, verse 22. Ito mga fruit of the Spirit sa taong na born of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Christian character po ito, Christian virtues, spiritual graces, yan ang bunga ng taong born of the Spirit. Gentleness, goodness, faith, 23, meekness. Alam niyo ang isang dahilan kung bakit ang mga Armenian hindi lang matanggap ang doctrines of grace, it is because of pride. Wala silang meekness. Hindi na matanggap because of pride. The pride in their heart, kailanman hindi na slain ng Holy Spirit. Yan ang nakita ko sa mga dati kong kasamaang mga pastor ng mga Armenian eh. Nung sinare ko itong truth na ito, hindi na matanggap because of pride. Ano? Yan, si Norman. Tuturuan kami. Kita mo na. Ano problema? Huwag kong gamitin ng Panginoon para magturo sa kanila. Si Pedro nga, manok ang ginamit eh. Natuto si Pedro sa manok eh. Pasalamat nga sila, taong ginamit ng Panginoon, hindi manok. Okay, hindi aso. Pastor din naman ako. Pastor sila. O anong problema ko kung makapag-share sa kanila, makapagturo? Kasi nga pride.
Ahit kasi sila sa akin, tapos marami silang mga miyembro, nakapagpatayo sila ng building nila, samantalang ako, wala. Walang building, kakaunti miyembro. O nga naman, ang isang katulad ko magtuturo sa kanila, baka sila pa magturo sa akin. Right. Simple lang naman mga kapatid, para matanggap ang salita ng Panginoon, ang katotohanan. Ang kailangan lang, meekness. Meekness. Sabi nga ni James, tapusin muna natin to. Meekness, self-control, against such there is no law. Yan ang bunga ng Espiritu. 7. Tama ba? 7? Alright. James chapter 1. Ito lang naman ang kailangan para matanggap ang truth. Hindi kailangan ng intellectual na ability, hindi kailangan na maging madunong ka o matalino ka. Hindi kailangan Ang kailangan lang ito James 1:21. Wherefore put away all filthiness and overflowing of wickedness, and receive what? With meekness. Receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Kaya hindi matanggap kasi walang weakness. Meekness. Ang meron, weakness. Kaamuan. Ano ba ibig sabihin ng kaamuan? Meekness is the opposite of pride. Meekness means moldable. Easy to be molded. Kaya nga, a heart of flesh. Hindi magre-resist, hindi tatanggi, hindi na mangangatwiran, hindi na kukontra. Magpapahubog siya sa Panginoon. Yan ang totoong save. Na hindi ko nakita yan sa mga nakatunggali ko mga Armenian. Lalo na mga pastor na mga Armenian. Wala ako nakitang meekness, puro kayabangan. Yan lang naman talaga isang dahilan kung bakit tayo na matanggap pride. Hindi pa na-slain yung pride sa kanilang mga puso. Kaya hindi yan totoong save. Okay? Ang isa sa mga, sa paglilinaw, ihabol ko na. I-connect ko na dito. Kasi growth in knowledge ang pinag-uusapan natin Isa sa mga ginagamit po nilang alibay, rason, argumento, na nagpapatunay na kahit na walang knowledge ay saved, kahit hindi mag-grow in knowledge ay saved, ay yung thief on the cross. Yan. Yun ang ginagamit nila palagi. Kasi ang sabi nila, save kahit walang right doctrine. Save kahit hindi alam ang tungkol sa eleksyon. Sabi nila. At ang ginagamit nila itong thief on the cross. Sabi nila, yung thief on the cross, save ba yun? Hindi. Yung isa, yung na-convert, save. Alam ba niya yung doctrines of grace? Alam ba niya na elect siya? Alam ba niya yung unconditional election? Alam ba niya yung particular redemption? Hindi, di ba? Pero save siya. So, kailangan bang malaman ng mga Armenian ang doctrines of grace? Para masabing save sila? Paano natin sasagutin niya mga kapatid? Ito pong tip on the cross ang lagi nilang ginagamit bilang example na mali naman. Para i-justify ang mali nilang argumento at paniniwala na pinatutunayan na ang Armenian ay saved. So ito pong ating reputation dyan. Itong ating argument. Unang-una, paano nila nasabi ng thief on the cross ay walang right doctrine? O hindi niya alam na elect siya? Paano nila nalaman? Bakit? Sinabi ba nung thief on the cross sa kanila? Nakausap ba nila yung thief on the cross?
Ha? Paano nyo nalaman yun? Sigurado ba sila na yung thief on the cross ay hindi niya alam na elect siya? Ano hint? Tayo mga kapatid, sigurado po tayo na yung thief on the cross ay saved. Sigurado po tayo na siya ay elect ng Diyos. Kahit hindi na ituro o kaya hindi niya alam ang tulip doctrine. Hindi na natin po kailangan patunayan ito na save siya Kasi nga, nangako ang Panginoon sa kanya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Save yun o hindi? Ano sa palagay nyo? Nung namatay yung thief on the cross, nasa paraiso na siya kasama ni Jesus Christ o wala? Hindi. Hindi na dapat pagtalunan niya kung save yan o hindi. Save yan, sigurado yan. No? Sigurado tayo na ang salvation ng thief on the cross ay tama. Tama. Ikalawa, ang thief on the cross, definitely hindi po siya Arminian. Kaya irrelevant na gamitin nilang example itong taong ito. Huwag nilang gamitin ang thief on the cross, ha? Debatable yan Ito, ikatlo. Ito. Ito, tanong ko Paano na-save yung thief on the cross? Punta natin, Luke chapter 23. Imbestigahan natin. Pag-aralan natin mabuti ito. Papaano na-save yung thief on the cross? Kilala niya ba si Jesus Christ? Matagal na ba niyang kilala si Jesus Christ? Nakapakinig na ba siya sa mga aral ni Jesus Christ? Lahat ng tanong na yan, hindi natin alam. Bakit? Wala naman sinabi ang Bible Sikreto na yan Itinago na yan Di ba? Di ba para ang isang tao ay tumawag sa pangalan ng Panginoon para maligtas, kinakailangan mag-believe siya, di ba? At paano makakapag-believe kung hindi naman nakapakinig? Tanong, nakapakinig ba to? Itong thief on the cross? Kung siya nakapakinig sa mga teachings ni Jesus Christ, kailan? Paano? Ang lahat ng sagot dyan ay puro palagay. Wala tayong matibay na ebidensya. Kahit na sa kampo ng Arminian, kampo ng mga sovereign gracer, puro palagayan kasi nga hindi na inireveal. Alright? Ang tanong pa rin, paano na-save yung thief on the cross? Okay. Tingnan nyo chapter 23. Sa verse 39, and one of the malefactors, sa Tagalog, isa sa mga tampalasan o isa sa mga tulisan. Bakit isa lang? Dalawa yan, di ba? Anong sabi niya? Who were hung, railed at him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. Anong ginagawa nitong taong ito? Kinukutya niya si Jesus Christ. Minamak niya si Jesus Christ. Ang sabi ni Luke, isa sa mga tulisan. Paano yung isa? Hindi niya minamak si Jesus Christ. Kung i-compare natin yan kay Matthew at saka kay Mark, pareho. Tingnan natin Matthew chapter, dito tayo sa Matthew. Let's compare mga kapatid. Para maintindihan natin mabuti ito Matthew chapter 27. 44. The thieves, plural. Dalawa yon. So silang dalawa. Who were crucified with him, cast the same in his teeth. Meaning, pareho nilang nilalapastangan, nilalait, minamak si Jesus Christ. Tama? Mark. Ito tayo kay Marcos. Ayon naman sa pagkasaksi ni Mark, itong kanyang nasaksihan tungkol doon sa dalawang magnanakaw. Sa Mark chapter 15,
Okay. Mark chapter... I'm sorry, 15 nga. Tama, 15. Okay. Sino po yung mga nagmamak dito? 29. And they that passed by railed at him, wagging their heads and saying, Ah, thou that destroys the temple and buildest it in 3 days, save thyself and come down from the cross. Sino pa? So also the chief priests, mocking, said among themselves with the scribes, He saved others, himself he cannot save. Let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him. They, dalawa sila. They reviled Jesus Christ. How come, pagdating kay Luke, isa na lang ang nagre-revile kay Jesus Christ? Ano ito? May discrepancy? Tama si Matthew, tama si Mark, mali si Luke. Ganun ho ba yun? Lalabas niya, may mali sa Bible. Hindi na reliable ang Bible. Parehas na tama yan. Bago namatay itong na-save na thief on the cross, ang kalagayan niya, hindi siya nagbibilib. Hindi siya naniniwala kay Jesus Christ. Katulad ng kanyang kasama, kinukutya niya rin si Jesus Christ. Pero at the last hour, or ika nga, last 2 seconds, o last 2 minutes, biglang nag-iba. Ito. Nung narinig niya yung kanyang kasamahan, kinukutya si Jesus Christ. Abay, pinagsabihan. Pinangaralan niya, oh. Balik tayo, Luke chapter 23. Verse 40, but the other, yung thief, answering, rebuked him, saying, does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? Ano ka? Wala ka bang takot sa Diyos? Bakit siya? May takot ba siya sa Diyos? Kung may takot siya sa Diyos, ba't nagnanakaw siya? Ba't naninermon? Kailan pa naging preacher to? Pero sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? So, ibig sabihin siya, may takot na sa Diyos. Tama? Tapos sabi niya, seeing thou art in the same condition, pareho sa kanyang kalagayan, condemned. Tayo rin kinondemn. So, tinanggap niya yung kanyang condemnation. Wala na siyang reklamo. Tanggap niya. Nangangaral na eh. Verse 41, and we indeed justly, tanggap niya mali ang kanyang mga ginawa at yung kaparusang iginagawad sa kanya ay tama lang. At gusto niya na yung kasama niya maintindihan din yun. Nag-share na eh. Justly. For we receive the due reward of our deeds. Hindi ba yan ay palatandaan na ang taong ito ay nagrepent na sa kanyang mga kasalanan? This is repentance. You see? It is a change of mind. Iba na ngayon ang kanyang tingin sa sarili niya. Ang tingin sa sarili niya, sinner. Condemned sinner. Karapat-dapat parusahan. Karapat-dapat mamatay. That is repentance. Ito pa, but this man, tinuro niya si Jesus Christ, itong taong ito. Paano niya naituro nga pala yun? This man. Mga Pilipino, pagka nagturo kasi mahilig. Siyempre, tinutukoy niya si Jesus Christ. Wala namang iba eh. This man. Ano sabi niya? Hath done nothing amiss. Teka, paano niya nalaman yun? Na si Jesus Christ ay walang kasalanan, samantalang lahat ng naroon, lahat ng pumako sa kanya, ang tingin kay Jesus Christ, masamang tao, kriminal. Kaya nga siya pinako eh.
At sinamahan pa ng 2 tulisan. Kasi ang tingin nila kay Jesus Christ, tulisan yan, impostor yan, masamang tao yan, demonyo yan. Pero siya, bukod tangi, matuwid ang tao to. Walang ginawang kasalanan to. Tanong, paano niya nalaman yan? Kinausap ba siya ng Jesus Christ? Ha? Doon sa krus, kinausap ba? Winitnessan ba ni Jesus Christ? Paano niya lamang walang kasalanan si Jesus Christ? Kita nyo ha? Eto pa. 42. And he said unto Jesus, Lord! Ba't niya tinawag na Lord? Ha? Lord niya na yun? Yung taong ang tingin ng karamihan ay kriminal. Masamang tao. Ngayon ay Lord na niya. Aba, nung panahon, pagka ang isang tao tinawag mong Lord, ibig sabihin, servant ka. Alipin ka, magpapaalipin ka sa kanya. Etong taong ito, kinikilala niya na servant siya at alipin siya ni Jesus Christ. Nakapakod doon. Na walang maniwala sa kanya. Pero itong taong ito naniniwala na si Jesus Christ ang kanyang Lord. Hindi ba yan ay maliwanag na ebidensya ang taong ito ay may faith na? Diba? Repentance. Una, faith. Nag-believe siya kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ, taong matuwid. Siya yung Lord. Ito pa. Sabi niya, remember me when thou comest into thy kingdom. Paano niya nalaman na si Jesus Christ may kingdom? Therefore, kung si Jesus Christ may kingdom, king siya. So naniniwala siya na si Jesus Christ king. Paano niya nalaman yun? Winitnessan ba siya ng Jesus Christ? Nangyari yan, mga kapatid, doon ha, nakabitin silang 3 room. Yan ang sinasabi natin, mga kapatid, na may ginawa ang Banal na Espiritu sa kanya. Asaan dyan? Sabihin nila. Sa ibang mga talata sa Biblia, para maintindihan mo, na ang isang tao para mag-believe kay Jesus Christ, kinakailangan may gawin ng Banal na Espiritu sa puso. Yun na yung Ezekiel 36:26. May ginawang kapangyarihan sa puso ng taong magnanakaw na yon, kaya siya nabago, kaya siya naligtas. Nabigyan siya ng kaliwanagan. Kaya sa isang ganun lang, naintindihan niya lahat. Ngayon, kung yan pala ay work ng Holy Spirit, kahit hindi naturuan, wala naman turo kahit hindi naturuan, hindi ba pwedeng ang isang totoong save, hindi niya maintindihan na siya elect ng Diyos? Sa palagay nyo, itong magnanakaw na ito, hindi niya naintindihan na elect siya ng Diyos? Kung ang Banal na Espiritu naman gumawa nun ako'y naniniwala, naintindihan nyo na siya'y chosen of God. Tama? O mali ako? Kaya paano na nasabi na hindi alam ng thief on the cross ang right doctrine? Na hindi alam ng thief on the cross ang eleksyon? Palagay nyo lang yan. Pero may imposible ba sa Banal na Espiritu? Nabigyan siya ng spiritual understanding, nabigyan siya ng spiritual knowledge. Kahit hindi tinuro sa kanya. Lalo pa kung ituro mo. Lalong maliliwanagan nyo. Kaya ito yung pangapat. Kung sakaling nakasurvive ang thief on the cross at nabigyan ng pagkakataong mabuhay, sa tingin kaya nila hindi magpapatuloy ang taong ito sa mga aral ni Kristo? At hindi niya malalaman at paniniwalaan ang mga aral ni Kristo kapag naituro sa kanya? Sa tingin nyo kaya pag tinuruan yung thief on the cross na yun, tatanggihan niya yung teaching? Magmamatigas siya at hindi siya maniniwala? Sa palagay ba nila magiging katulad siya ng mga Armenians noon at ngayon? Anong nakita natin sa Bible? Lahat ng mga saved nung tinuruan, naliwanagan, naunawaan. Dahil nag-grow sila. May growth in grace and in the knowledge of Jesus Christ. May continuation in the doctrines.
and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in breaking of bread. Dahil ang thief on the cross ay totoong save, sigurado yan. Ako nakatitiyak mga kapatid, ipakikita niya at patutunayan niya na siya ay isang true disciple of Jesus Christ. He would continue in Christ's words or teachings. Walang dahilan na hindi niya tatanggapin ang mga teachings ni Jesus Christ. Ang mga Arminians ay hindi katulad ng thief on the cross. Kaya wag nilang gagamitin ang thief on the cross bilang example, ha? Wala silang karapatang gamitin yan. Magpapatuloy yan. Gaya ng ginawa ng 3,000 na tinanggap ang salita na ipinangaral ni Pedro, nagpabautismo, at nagpatuloy sila. Acts 2:42. Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. They continued. Yan ang totoong save, yan ang totoong alagad, nagpapatuloy. Saan? Ay di sa mga aral ni Kristo at ng mga apostol. And I am pretty sure, sasama ang thief on the cross sa mga apostles. Sasama siya sa fellowship ng church sa Jerusalem. At paniniwalaan niya ang doctrines of grace. Dahil yan ay apostles' doctrine. Eh kung hindi siya magpapatuloy, hindi totoong save. Di ba? Tama ba mga kapatid? Kung sakaling nakaligtas yung thief on the cross, nabuhay pa siya. Sa palagay niyo, anong gagawin niya pagkatapos? Kaya lang, talagang katapusan yan . Mas mapalad siya kasi nung namatay siya, kasama niya si Jesus Christ. Nandun na siya sa paradise. See? Ay, naku po. Talagang, ako'y nadidismaya sa mga taong to. Magpapakilala sila, magsasabi sila na sila'y Sovereign Grace Landmark Baptist, pero mga turo nila hindi Baptist, hindi Landmark, at hindi ayon sa turo ni Jesus Christ at ng Biblia. Kaya gusto lang kayong mabigyan ng awareness mga kapatid na yun yung sinasabi ko, apostasy na talaga . Hindi lahat ng Sovereign Grace Landmark Baptist ay Baptist nga. Nakatulad natin. Marami dyan peke, huwad, mga Arminian sila. Kahit ano pa sabihin nila, kahit i-deny nila yan, hindi nila may di-deny yan dahil sa mga turo nila. Arminian ang mga turo nila. Napakalayo. At tanggap nila salvation ng mga Arminian . Kahit heretic, kahit heresy. Wala tayong oras. Pero marami pa ito mga kapatid. May part 3 pa. Part 3. Ang puntos lang natin dito, growth in knowledge. Dapat magpatuloy tayo sa pag-aaral. Ang pakiusap ko lang sa inyo mga kapatid, ako po bilang preacher, pastor ninyo, na naatasang magpakain sa inyo ng kaalaman at kaunawaan. At yan naman ay buong tapat na ginagampanan ko, hindi madaling mag-aral. At hindi madaling magpakain. Kasi kailangan maging maingat ako, dapat yung pinakakain ko sa inyo, tama. Pagka napakain ko kayo ng maling aral, naku po, lagot kayo, pati rin ako. Kapapahamak nating lahat yan. Kaya una, pag-pray nyo ko. Na maturuan ko kayo ng tama. Ng pawang katotohanan lamang. Yan. Pangalawa, pakiusap ko sa inyo, makikinig kayo. Bukas Lunes, mag-umpisa na ako mag-aral. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Hinahanda ko na yung pagkain po ninyo. May pakakain ko po sa inyo. Kaya pagdating naman ng Sunday, kumain kayo.
May feeding program ho tayo dito. Umattend po kayo. Yan. Para mapasama kayo sa feeding program. Nang sa ganon, lumusog po kayo. Magsitaba kayo, hindi lang sa katawan. Hindi lang sa tiyan. Kundi pati mga kaluluwa ninyo ay mabusog. Ginagampanan ko po na may katapatan sa biyaya ng Diyos ang aking tungkulin. Gampanan din naman ninyo ang inyong tungkulin. Magpakabusog tayo sa salita ng Diyos. Doon sa mana na binibigay ng Diyos sa atin. Pagpiestahan po natin. Oh, taste and see that the Lord is good. The Word of God is like honey. Tulad ng pulot at pulot pukyutan, it is sweeter than honey, in fact, than the honeycomb. Pagpiestahan natin na matikman yung sarap ng salita ng Panginoon. Ang katotohanan, ma-enjoy natin. Ang kaganda nitong mga itinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sana naman ma-appreciate po ninyo. At makinabang kayo. Hindi po para lang malagyan itong mga utak natin ng kaalaman. Hindi ho. Kundi mabago ng ating mga buhay at may ayon sa larawan o wangis ni Jesus Christ. Para mga buhay natin ay lalong maging sakdal at banal, ma-sanctify tayo through the truth. The Word of God is truth. Nang sa ganon, maging iglesia tayong glorious church na walang spot o wrinkle o anumang kulubot, kundi pure, clean, and white. Para pagdating ng Panginoon, hindi ho tayo maging kahiya-hiya na nanlilimahid sa dumi, kundi malinis at karapat-dapat. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po'y manalangin. May part 3 next Sunday. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong natunghayan. Salamat sa mga katotohanan ito. Salamat sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat sa Holy Spirit, ang Spirit of Truth na nag-guide sa amin palagi into all truth. Talagang napakapalad ng isang taong mapabilang sa Iglesia ng Diyos na buhay, haligid-suhin ng katotohanan, sapagkat nandoon ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapadalisay ng aming mga buhay. Ang mga salita nyo magtatama ng mga kamalian namin. Ang mga salita nyo pong magtutuwid ng aming mga kalikuan. Ang mga salita nyo pong mag-aayos ng aming mga buhay. Kaya naman ang aming panalangin, Panginoong Diyos, na kami po ay maging diligent sa pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita. Matikman namin kung gaano kasarap ang iyong mga salita. Mag-enjoy kami sa mga katotohanan ito, Panginoon. Hindi para sukat naming ikayabang, no. Hindi para kami lalo pang magpakumbaba, Panginoong Diyos. Luwalhatiin kayo, purihin kayo dahil sa kadakilaan po ninyo at sa kagandahan ng inyong mga salita. Dahil sa purity ng iyong mga katuruan. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, pati na rin po ang iba pang mga tunay na iglesia ng Panginoong Sus, na kami po ay magiging matatag, matibay sa aming paniniwala at mayroon pong paninindigan na hindi namin hahayaan na ang kasamaan, kalikuan, kamalian, kasinungalingan ay mamayani, kundi ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya naman, Panginoong Diyos, ang aming pong panalangin, patuloy pagpalain ng iyong mga salita sa aming buhay na ito ay aming pagyamanin at kami magsipagbunga ayon sa kalooban po ninyo. Kahabagan yung aming sambahayan, mga pamilya namin, Panginoon, pinagpe-pray din namin kanilang salvation. Maawa kayo sa kanila na sila rin po inyong ililigtas. At pinagpe-pray din po namin ang aming mga Armenian friends na sinisikap namin ay bahagi sa kanila mga katotohanan. Kapag kami po, Diyos, ay bigyan nyo ng open door, pagkakataon, ay gagawin po namin bahagi sa kanila, O Diyos. Ang tama, upang sila po ay maliwanagan, may tama ang kanilang mga maling paniniwala at magkaroon po ng tamang kaligtasan na ayon po sa iyong mga salita.
Gamitin niyo po kami, bawat isa, na instrumento po ninyo. Pagpalain niyo po aming mga buhay at sa inyong mga kamay, aming pong inabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.